Hallelujah. Blessed be the name of the Almighty Elohim. At wonderful day, mga kapatid. Happy Sabbath, 7th day Sabbath sa ating lahat. At nawa po ang Espiritu ng ating alahayam, the Holy Spirit, will always speak into our heart and our minds, in our whole being. So, sa araw na ito mga kapatid, pag nilay-nilayan na naman natin ang salita ng ating alahayam, salita or recorded events ng ating Messiah sa kanyang kapanahunan nung siya pumarito upang kaganapin ang task, sa Bisaya tahas, na ibinigay niya o ibinigay ng Ama sa kanya na kanyang tutuparin upang ang bayan, unang-una upang ang bayan ni Israel ay mailigtas, kasama na ang lahat ng mga maniniwala sa kanya. So, meron tayong babalikang story about a blind man na pinagaling ng ating Messiah Yahushua. Dito sa istoryang ito, sa kaganapang ito, meron tayong makikitang mga argumento, mga claims na pinapahayag ang mga Hebrew people or the descendant of Israel, the descendant of Abraham. They were claimed that they are the descendants of Abraham. At makikita din natin dito yung napakalawak na pagmamahal ng ating alahayam, ng ating Elohim sa bayan o sa lipi ni Israel at sa sangkatauhan. Okay. Excuse me. Babasahin natin o babalikan natin ang kaganapan sa chapter 9 ng Book of John. At hayaan yung mga kapatid na babasahin ko muna ang buong chapter upang ating makukuha ang mga kaganapan sa istoryang ito. Okay. John chapter 9 verses 1 tayo mag-uumpisa. And he went along, he saw a man blind from birth. His disciple asked him, Rabbi, who sent this man or his parents? And he was born blind. That he was born blind. Neither this man nor his parents sinned, Yahushua said, but this happened so that the works of Elohim might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. The night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home saying, his neighbors and those who had formerly seen him begging asked, isn't this man the same man who used to sit and beg? Some claimed that he was. Others said, no,
He only looks like him. But he himself insisted, I am the man. How then were your eyes opened? They asked. He replied, The man, the man they call Yahushua, made some mud and put it on my eyes, to, and he told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Where is this man? They asked him. I don't know, he said. They both, they both, they brought to the Pharisees the man who had been blind. Now the day on which Yahushua had made mud and opened the man's eyes was a Sabbath. Therefore, the Pharisees also asked him how he had received his sight. He put mud on my eyes, the man replied, and I washed, now I see. Now I see. Some of the Pharisees said, This man is not from Elohim, for he does not keep the Sabbath. But others asked, How can a sinner perform such signs? So they were divided. When they turned again to the blind man, What have you say about him? It was your eyes he opened. The man replied, He is a prophet. They still did not believe that he had been blind and had received his sight until they sent for the man's parents. Is this your son? They asked. Is this the one you see was born blind? How is that now he can see? We know he is our son, the parents answered. And we know he was born blind. But how he can see now, or who opened his eyes, we don't know. Ask him. He is of age. He will speak for him. His parents said this because they were afraid of the Jewish leaders, who already had decided that anyone who acknowledged that Yahushua was the Messiah would be put out of the synagogue. That that was why his parents said, He is of age. Asked him. A second time they summoned the man who had been blind. Give glory to Elohim by telling the truth. They said, We know this man is a sinner. He replied, Whether he is a sinner or not, I don't know. One thing I do know, I was blind, but now I see. Then they asked him, What did he do to you? How did he open your eyes? He answered, I had told you already, and you did not listen. Why do you want to hear it again? Do you want to become his disciple too? Then they hurled insults at him and said, You are this fellow's disciple. We are disciples of Moses. We know that Elohim spoke to Moses, but as for this fellow, we don't even know where he comes from. The man answered, Now that is remarkable. You don't know where he comes from, yet he opened my eyes. We know that Elohim does not listen to sinners. He listens to the holy person who does his will. Nobody has ever heard of opening the eyes of a man born blind. If this man were not from Elohim, he could do nothing. To this they replied, You were steeped in sin at birth. How dare you lecture us? And they threw him out. Yahushua heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, Do you believe in the Son of Man? Who is he, sir? The man asked. Tell me so that I may believe in him.
Yahushua said, "You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you." The man said, "Adon, I believe." And he worshipped him. Yahushua said, "For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind." Some Pharisees who were with him heard him say this and asked, "What are we? Blind too?" Yahushua said, "If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains." Hallelujah. So, dito mga kapatid, mga kaibigan, maraming kaganapan ang naitatala sa istoryang ito about of the man who healed from his blindness. Okay. Ang kaganapang ito ay nagpapatunay na ang argumento ng tao na kung ano ang kanyang kinagigisnan, yun na ang kanyang paniniwalaan. At merong kaganapan dito na ang tao ay natatakot na mawalan ng posisyon, mawalan ng lugar kung saan siya nabilong. So, tingnan nyo mga kapatid, unang-una na makikita natin dito na tinatanong ng mga disipulo ang Misaya. Tinanong nila kung sino ba ang nagkakasala, ang anak o ang magulang, na kung saan sa kanilang tradisyon o sa kanilang paniniwala na kapag ang isang tao ay may kapansanan, sila'y naniniwala na ito ay makasalanan. Kagaya ng sinabi ng ating Misaya before this chapter, before this happening, na sinabi niya sa mga teachers of the law and the Pharisees sa preceding chapters, nito sa chapter 8, sa story ng chapter 8, na sinabihan niya ang mga tao doon, ang mga Pariseo and the teachers of the law, na kayo ay nanghuhusga sa pamantayan ng tao, sa pamamagitan ng pamantayan ng tao, ngunit ako hindi ko hinuhusgahan ang tao o ang sanlibutan, bagkus nagbibigay ako ng laya nito. So dito mga kapatid, mga kaibigan, sinagot ng ating Misaya ang mga disipulo na kahit sino o anuman ang sitwasyon, ang kanyang mga magulang man o siya ang may sala o nagkasala, it doesn't matter. It will happen upang maipakita ng alahayang ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagkadakila. Yun ang sabi ng ating Misaya. Neither this man nor his parents sinned, but this happened so that the works of Elohim might be displayed in him. So, makikita natin dito mga kapatid na ang mga sitwasyon nga, mga kaganapan na pinapahintulutan ng ating Ama ay may kanya-kanyang rason. Kagaya na lang,
ikaw o ako, hindi tayo nabubuhay sa mundong ibabaw na ito na walang dahilan. Ikaw man o ako, nabubuhay tayo, naisilang tayo sa mundong ibabaw na ito dahil may kadahilanan. It has a purpose. Yun ang kailangan nating mapagtanto. Yun ang kailangan nating malaman. At yun ang kailangan nating ipurso. Kung anuman ang dinidikta ng ating diwa na kumukonekta sa diwa ng ating Ama, ng ating may likha, yun ang nararapat, ang dapat nating gawin. Okay? Dinagdag nga ng ating Misaya na habang may panahon pa, habang may araw pa, gagawin ang nararapat na gawin. Kaya nga mga kapatid, naalala ko tuloy ang nire-recite na so-called prayer ng pinanggagalingan natin, halos tayong lahat dito sa Oper, sa ating makabagong panahon, yung sikta na kumukontrol sa buong Oper, sa buong so-called Philippines. Merong nire-recite na prayer na tinatawag na patawarin niyo ako, Ama, sa mga nagawa pong kasalanan. Patawarin niyo po ako sa hindi ko paggawa ng nararapat na gawin. So, minsan, may kadalasan din, in my personal prayer, nababanggit ko ang ganoong mga salita. Kung bakit? Dahil nga, ang Misaya mismo ang nagsabi dito, specifically in chapter 9 of in the book of John. Sinabi niya dito, while may araw pa, as long as it is a day, it is day. Hallelujah. We must do the works that our Elohim, that our Heavenly Father taught us. Nalalaman naman natin kung ano ang mga kailangan natin gawin bilang mananampalataya. Hindi po ba? Kagaya ng sinabi ni Paul sa Ephesians chapter 1 verse 4, na sinabi niya, even before the creation of the world were destined to be here, to be born. Pinili niya na tayo'y maisilang sa mundong ibabaw na ito upang maganap ang nararapat nating gawin, na mabuhay ng may kabanalan dahil sa pag-ibig. Okay. So, ang daming argumento na nakikita natin dito sa kaganapan nung pinagaling ng ating Misaya ang blind man, ang isang bulag. Merong commotions na nangyayari sa Katilingban, in the community, lalong-lalo na sa komunidad ng mga so-called teachers of the law and the Pharisees, yung mga magagaling sa kasulatan. Marami, hindi nila pinaniniwalaan ang divine healing na napapatupad, na ipinapatupad ng Misaya sa isang individual.
Hallelujah. Hindi nila pinaniniwalaan. Inuusisa nila ang kaganapang ito dahil ano ba? 'Di ba? Takot na takot ang mga Parisiyo sa panahon ng ating Misaya na mapapalitan ang kanilang posisyon, na dahil nakikita nila na marami nang sumusunod sa Misaya. Marami ng kaganapan na ginawa ng Misaya na hindi nila nagagawa at ginagawa. Na dapat sila ang gumawa na sila ang mangangaral, sila ang gaganap ng kanilang pinapangaral na salita ng ating Elohim, ng ating alaya. Bagkus hindi nila ginawa. Hindi sila gumawa. Katunayan pa nito, mas dinagdagan pa, pinapagudyat pa nila ang mga utos ng Ama by adding man-made laws. Kaya sinabi ng ating Misaya, while I am in the world, I am the light of the world. Dahil alam ng Misaya, pag siya'y aalis na, meron talagang pasulit, testing na mangyayari sa mga mananampalataya. In the preceding chapters nga, sa chapter 8, kung mabasahin ninyo mga kaibigan, mga kapatid, patungkol doon sa kaganapan ng nag-aakusang mga teachers of the law and of the Pharisees sa isang babaeng nangangalo niya. Pinapakita ng Misaya doon na ang kanyang dala ay kaligtasan. Ang kanyang dala ay pagpapatawad. Ang kanyang dala ay hindi upang husgahan ang mundo sa kanyang pagdating, sa kanyang unang pagdating. He is not a judge at the time. He is a Savior. Okay? Kaya nga, dito rin, iniligtas din ng ating Misaya, pinapakita ng ating Misaya dito na iniligtas niya sa kadiliman ang isang taong nasa kadiliman. Practically, physically, and spiritually, lalo na. Pinalaya niya ang isang tao na nakakulong sa kadiliman. Physically, practically, and spiritually. Ngunit, ito'y kini-question at nagdulot pa ito ng maraming senaryo na makikita ng tao natin sa ating kapanahunan ngayon, na ang taong ayaw maniwala ay marami talagang dahilan. Maraming hahanaping pruweba. Katulad na lang sa kaganapan ito. By the way, mga kapatid, dito lang ha, bakit sa senaryong ito na nagpagaling ang ating Misaya, bakit may pinagawa pa siya, may participation pa ang taong bulag? Pwede naman yang katulad ng ginawa niya sa kay Lazaro, na halika, bumangon ka dyan, lumabas ka dyan sa libingan, di ba? Wala na siyang pinagawa kay Lazaro. Or yung pinagaling niya o binuhay niya ang patay na bata, di ba? Nung pinagaling niya ang anak ng senturyon, na sinabi lang niya, with his words, the son of the centurion was healed by his word.
Dito, sa kaganapang ito, iba ang pinakita ng ating Bisaya. Gumawa lang siya ng antidote, which is his saliva and the dust on the ground, na ginawa niyang putik, na magiging putik at pinahid sa mata ng bulag. Bakit sinabihan pa niya ang tao na sige, humayo ka, maghilamos ka doon sa pool of Siloam? Bakit? Bakit hindi na lang niya tinatouch ang mata, hinipo ang mata ng taong bulag at gagaling na yun Katulad ng isang senaryo na pinagaling niya din ang isang taong bulag na parang may mga kaliskis ng isda na nakuhulog galing sa mata ng taong yun. Bakit dito? Iba. Meron tayong nakikita dito, mga kapatid, na gusto ng ating alahayam, gusto ng ating iluhin na may partisipasyon tayong gagawin bago tayo makalaya sa kadiliman, bago tayo makalaya sa anumang nakagapos sa ating mga buhay. Kagaya na lang sa senaryong ito, na binigyan pa niya ng gawain ang isang bulag. Paano? Di po ba hindi pa magaling ang taong ito nung pinahiran niya ng putik, ng antidote? Pinapunta pa niya sa pool of Siloam. Di ba mahirap para sa isang bulag pupunta doon? Malayo man yun, kahit malapit lang yun o malayo, mahirap pa rin para sa isang taong bulag kung walang mag-aalalay sa kanya. Di po ba? At kung hindi niya yun gagawin, kung nakikita niyo ba ang senaryo, mga kapatid? Ang taong kanyang pinagaling have faith in him, has a faith, merong paniniwala, merong pananampalataya, obedience. Ika nga, dahil ang pananampalataya, ang paniniwala ay obedience, pagsunod, susunod yun. Kapag ikaw ay naniniwala sa isang individual, susundin mo kung ano ang kanyang sasabihin or sinasabi. Kaya dito na ipapakita ang obedience at ang pananampalatayang ito. Obedience na may pananampalataya, pananampalataya na may pagsunod. Kagaya na lang ng palaging sinasabi ng Christian community na the salvation that our alahayam given to men is absolute. Yes, hindi tayo kukontra dyan. Agree tayo dyan. But that salvation, hindi mo makakamtan kung hindi mo yun aangkinin. Hindi mo yun tatanggapin. Salvation offered by our Elohim was given to men. Nasa tao ang desisyon kung tatanggapin niya o hindi. Kaya nga, may mga nasabi tayo noon pa na even if the salvation of Elohim is absolute and for all men, for all the people, but not for all
the people. Bakit nasabihin natin ang ganun? Dahil ang tao ay may kailangan pang gawin. Salvation was given. Salvation is given. Nandiyan na ang kaligtasan na inialay ng ating Elohim through the Messiah. But you must believe in Him muna. Bago mo makakamtan ang kaligtasan na ini-offer ng ating Elohim, kailangan may gawin ka muna. Kailangan ka munang maniwala. At kung ikaw ay maniniwala na, kailangan mong gawin kung ano man ang mga requisitos ng salvation. Uy kapatid, meron pa bang mga kailangan gawin? Meron pa bang mga pamantayan ang kaligtasan ibinigay ng ating Elohim? Di ba? He freely gave it to a man. Yes. Pero tingnan nyo mga kapatid, mga kaibigan. This is a simple logic. If kung gusto mong matikman ang isang masasarap na pagkain, may nagbigay sa iyo na isang individual na binigyan ka. Halimbawa, binigyan ka ng cake ng isang kaibigan. Paano mo malalaman na ang kanyang ibinibigay sa iyo na cake ay masarap? Paano mo paniniwalaan ang kanyang sinasabi na ito friend, ang cake, tanggapin mo, masarap na masarap ito. Paano mo malalaman na masarap ang cake na kanyang ino-offer, ibinigay sa iyo, kung hindi ka magti-take action, kung hindi mo tatanggapin ito at titikman? Diba? Simple logic lang. This is a simple example. Kaya the salvation of the Elohim given to men para nga sa lahat, pero hindi para sa lahat. Nakakalito ba? Hindi ito nakakalito. Ang ibig ko lang sabihin, kailangan, diba? Sabi ng Messiah, you did not choose me, neither I have choose you. Ako ang pumili sa inyo. Ako ang unang umiibig sa inyo. Hindi kayo ang unang umibig sa akin. Ako ang unang umibig sa inyo. At ako ang pumili una sa inyo. Yes, our Elohim choose us to be His children. But we must choose to believe in Him. We must choose to choose Him also. Di po ba? Baliktaran lang naman yan eh. Ha? Kung ayaw mo, wag mo. Kung gusto mo, kunin mo. Diba? Okay. So, balik tayo mga kapatid, mga kaibigan, sa ating tinatalakay. So, ngayon, binigyan niya pa ng task ang tao, ang bulag, na gagawin niyang posible ang imposible. Gagawin niya na magiging malaya sa kadiliman sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, sa pamamagitan ng kanyang paniniwala sa nagbigay sa kanya ng kalayaan. Ngayon, ginawa nga ng tao, kaya nakamtan niya ang kalayaan na nagiging malaya siya sa pagiging nakakulong sa kadiliman. Physically and spiritually. I believe
because he testifies his salvation. He testifies the one who saved him, who healed him. Yun ang kanyang tinitestify. Pero tingnan nyo ang kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan. Merong reservation. Kahit pa na nakikita nila ang kababalaghan na ginawa ng Misaya sa kanilang anak. Ngunit nung sila ay nasa gitna ng interrogation na ginawa ng mga Jewish leaders, ng mga church leaders, nung mga Sikh leader, yung mga leader ng mga sikta, kumbaga iwas pusoy ang kanyang mga magulang, di ba? Di po ba? Di ba sinabi nila, oh, bakit kami ang tatanungin ninyo? Yes, we testify that he is our son. He's the one. Anak namin siya. At alam namin na naisilang siyang bulag na. Ngunit ngayon, siya nakakakita na. Pero, tanongin niyo siya kung sino ang nagpapagaling sa kanya. Nagpagaling sa kanya. Nasa saktong edad na siya. Bakit nila nasabi yun? Di ba? Di po ba? Sinabi dito sa talatang ito, bakit nila nasabi yun? Dahil sila'y natatakot na patatalsikin sila sa sinagoga. Natatakot sila na mawalan sila ng komunidad. Natatakot silang mapatalsik sa simbahan. At maraming mga pangyayari, maraming mga tao ngayon na kung i-witness mo, kung sasabihan mo about the salvation, about the Torah of our Elohim, kung paano sumunod sa ating alayam, iiwas pusoy ang mga tao. Bakit? Ang dami ko nang na-encounter mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, na yun ang kanilang sitwasyon at pinanindigan. Okay lang ako, kamag-anak, okay na ako dito. Oo, naniniwala ako sa sinasabi mo, pero okay na ako dito. Bakit? Natatakot sila, lalong-lalo na sa kalagayan natin dito sa ating tinatahak na landas ng pananampalataya, lalong-lalo na nakikita nila wala tayong church building na tinatawag. Wala tayong simenteryong paglilibingan ng mga namamatay na mga pamilya. Wala tayong specific institution na matatawag sa komunidad. Kumbaga, tinitingnan nila, ano bang sinusunod ni Brother Noli? Ano bang sinusunod ni Brother Chelito? Wala eh. Wala nga siyang kasamang magsasamba. Sila-sila lang magpamilya. Wala silang mapupuntang puok tipanan. Bakit tayo susunod sa kanila? Bakit susunod tayo sa kanila? Ang daming bawal. Ang daming mga bawal nila. Bawal kumain ng masasarap na pusit, lahat ng ipinagbabawal ng alayam na hindi pinagbabawal ng kamunduhan. Yan ang kinatatakot nila. So tinitingnan ng tao ang posisyon.
tinitingnan ng tao yung komportabling gathering. Tinitingnan nila, ay, ang ano dyan boring dyan. Ay, ano dyan kumbaga, kung sa amin sa Bisaya mga kapatid, mingaw. Dahil iilan lang. Kumbaga, hindi masaya. Dahil iilan lang. At hindi tayo sanay na ganito ganyan ang mga ginagawa natin. Yun ang nagiging dahilan kung bakit natatakot ang parents ng taong bulag na pinagaling ng ating Misaya. Ayaw nilang mapatalsik sa grupo. Ayaw nilang mapatalsik sa sikta. Ayaw nilang mapatalsik sa reliyon. Na yun ang sinasabi ng ating Misaya sa mga Hudyong naniniwala sa kanya in chapter 8 verse 32 na sinasabi ng ating Misaya that if you know the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano ang katotohanan? Nasaan ang katotohanan? It was Him who bear the truth. The Messiah itself claimed it in John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And except a man be born again, he will not see the kingdom of Elohim. In John chapter 3 verse 3. Kaya nga, nagtataka si Nicodemus, how come an old man to become and to be born again? Diba sinabi ng Misaya? Not in the flesh, but in the spirit. Hallelujah. Hallelujah. So ngayon, sa mga naniniwala na, nasa pananampalataya na, nasa sumusunod na sa mga tinuro ng Misaya. Dito, sa usaping Sabat. Sabi ng mga Pariseo dito, ay hindi galing sa Elohim yang taong yan dahil pinagaling niya, ginawa niyang pinalaya niya ang taong bulag sa panahon ng Sabat. He did not observe the Sabbath day. Yun ang napakalaking usaping walang katapusan hanggang sa ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Ang isyu ng Sabbath, ngunit marami nang sinasabi ang ating Misaya dito patungkol sa Sabbath. Sinabi ng Misaya, the essence of the Sabbath is doing the will of Elohim. Ano ba ang kalooban ng alahayang? Sumunod. Gumawa ng mabuti. Gumawa ng kabutihan. Kaya nga, kanyang sinasabi na, bakit? Di po ba? Yung sinabi ng ating Misaya na mas mabuti na gawin ng tao ang kabutihan sa panahon ng Sabat, obedience to our Elohim. Yun ang pinaka-essence di ba? Namamahinga ka sa panahon ng Sabat dahil ikay sumusunod sa ating alahayam, sa kanyang utos. Hindi porkit 70 Sabbath or Sabbath dahil hindi lang naman iisa ang Sabbath. Okay?
ang paggawa ng mabuti, sumunod sa kanyang mga tuntunin. Di ba? Ang Misaya mismo ay nagbibigay ng halimbawa na kung halimbawa ang iyong tupa ay nahuhulog sa balon sa panahon ng Sabat, hindi mo ba siya ililigtas dahil panahon ng Sabat, ng kapahinga, banal na kapahingahan? Di ba sabi ng Misaya, di ba? Sasagipin mo yan dahil between life and death. Sinasabi naman, marami rin akong naririnig sa mga namimiluso po na sinasabi, ay, kung between life and death, pwede. Yun lang naman ang ginawa ng Misaya. Yes. Bakit? Yung bulag. Between life and death. Ba yun? Yung pinagaling niya ang bulag. Pwede namang palipasin niya ang Sabat, di ba? Dahil bulag na yun. Mula sa simula pa, pwede. Kinabukasan na lang. Bakit ginawa pa ng Misaya? Dahil nga, ginagawa ng Misaya ang ganitong mga sitwasyon. May mga kadahilanan tayong naobserba at nakita. So, di ba? Pwede naman, di ba? Dahil hindi naman between life and death yung senaryong ito. Kung bakit? Dahil nga ang dami ng mga kabigatang idinagdag ng mga Parisiyo sa panahon ng Sabat. Sa panahon ng mga appointed times na iginawad ng ating ilalahayam sa tao upang sundin. Kaya mga kapatid, tingnan nyo ang gawa ng tao. Tingnan nyo ang gawa ng tao. Diba? Ang dami niyang dinagdag. Kaya nga sinasabi natin dito mga kapatid na maraming kaganapan ang istoryang ito. So dito mga kapatid, dahil ang ating sitwasyon sa kung saan tayo ngayon ay medyo hindi natin kontrolado, ang masasabi lang natin dito na kung anuman ang pinapagawa ng ating Elohim sa atin, kailangan natin ganapin ito ng may tunay na pagsunod na nanggagaling sa ating mga puso. With it is as a birthday or an ordinary day, we must take responsibility of our actions and doings sa araw-araw na ating pamumuhay. Kailangan makikita sa atin na tayo'y namumuhay ng naaayon sa kalooban ng ating Elohim. If there are negatives happen on that day, pagsikapan natin na it will turn positive. We must do positively according to the will of our Elohim, Kaya mga kapatid, nawa po'y nakakapagbigay na naman tayo ng counting pagpapaalala at encouragement na naman sa patuloy nating paglalakbay at pag-aantay sa pagdating ng ating Misaya sa kanyang second coming. Kung tayo ay dadatnan niya na buhay man sa pisikal na buhay na ito, or dadatnan tayo na tayo ay nakahimlay, ngunit
ang isang malaking, napakasaya, napakaligayang pag-asa na sabi niya na kung sino man ang okay, kung sino man ang makaka-avail ng first resurrection, napakasayang buhay yun. Napakagandang kaganapan yun para sa mga tunay na sumusunod, tunay na mananampalataya ng ating Elohim. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pakikibaka. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagsisikap na masunod ang kalooban ng ating alahayam. Saan man tayo mailalagay, saan man tayong dako ng mundo mapupunta, we must stand to our faith, to our Elohim through our Messiah. Hallelujah. Be blessed, Baruch, sa ating lahat. Shalom. I love you all.